Naka 20 yan. Ngayon, gamit tayo ng thermal scanner. Ayan o. Para malaman natin kung anong channel yung uminit. Nanyo natin kung anong channel lang may problema. Ayan, saglit lang Bah, 40 agad dito. Channel 2. Dito, 36. 36 dito. Naka-high temperature na. Off natin. Ayun, for today's 40 days. For 2 days. For today's video. Bali, CA18 na violet panel. No name, no brand. Walang brand. Wala siyang pangalan na brand. Okay? CA18, Bugos. Bulacan ito. Shoutout. And then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Kyle Works. Boom X. Ito, mga sticker nyo. Hindi ko na tinakpan. Bahala na naka-expose yan. CA18 na no name, no brand. Ang issue nito, sabi ni Bossing, ay umiinit yung isang channel. Na common issue sa mga CA series. Kung mapapansin nyo yung mga vlog natin or halos kadalasan sa mga vlog natin is yung issue niya ay umiinit-init. Although nakita ni Bossing sa mga vlog natin na yun nga, yung marami nating nagawa, kaya naingganyo siya na sa atin ipagawa yung unit niya by Lalamove. Okay. Ngayon, plug-in natin and then para makita natin kung anong channel na may problema. Plug-in na to dito sa may bulb natin. Tips sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Kung maaari, meron kayong ganito. Or, bago nyo i-troubleshoot or kung kapag magte-testing kayo, mas maigi, meron kayong bulb na once na may problema dito sa amplifier, tulad yan, kung may mga shorted, is ilaw lang yung bulb natin na maliwanag. Or kung may problema man, is mapoprotektahan ng bulb natin. Huwag dire-diretso agad sa 220 na hindi mo pa nakita yung pinakalaman niya. Delikado. Okay, naka-on na yung switch natin. Dito tayo. Okay. Pansinin natin yung bulb. Ayan, ganyan labas niya. Hindi shorted tawag niyan kasi nga hindi naman siya gano'ng kaliwanag. Medyo dim yung ilaw niya. Ang issue niyan ay mataas yung bias. Mataas yung bias yan kapag ganyan. Kaya umiinit siya either channel 1 or channel 2. Okay? Yan umiilaw. Dapat bababa yan. Magiging baga na lang yung dating ng ilaw niya or totaling wala siya. Pag ganyan, hindi normal yan. May problema yan channel 1 or channel 2. Ngayon, tanggalin natin itong takip niya para ma-check na natin kung anong channel yung may problema. Okay. Tanggal ko na yung pinakatakip niya. Angas ng mukha nyo. Ayan, sa mga hindi pa nakakita ng C18 na no name, no brand. Ito yung capacitor niya. 80 volts by 22,000 microfarad. Okay. Bali, 12 pieces. Ayan. 80 by 22. Ngayon, yung board naman ay, yun lang, SMD siya. SMD siya. Tapos, output ng ginamit ay C5200 and then A1943 na Toshiba. Okay, ayan siya. Ilang piraso? 1, 2, 3. Sa blocking na lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pairs. By pairs 9 pairs pala yung output talaga. Pero by pairs yan, 10 pairs yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nga. Kasi yung pang 10 dyan is used para sa drive yan. Okay, 10 pairs by pairs. Pero sa output niya is 9 pairs lang. C5200 and then A1943. Inulit natin. Ang problema ay may umiinit. Ngayon, alamin natin kung anong channel. Gawa tayo ng tricks. Lagay natin sa may 220. Okay, 220 natin. 220 yan. Ngayon, gamit tayo ng scanner or thermal scanner. Ayan para malaman natin kung anong channel yung uminit. Although pwede naman kayo gumamit ng tester Sa tester pa lang malaman naman Ito, meron kasi ako nito Diba? Para kahit di na ako magsukat-sukat ng bias, kung aling channel lang may problema dito or mataas na bias, gamit muna ako ng scanner. And then pang demo. Okay, ngayon, tignan nyo natin kung anong channel lang may problema. Ayan, saglit lang Bah, 40 agad dito, channel 2. Dito 36. 36 dito. Naka-high temperature na. Off natin.
Ito, channel 2 may problema. Ayan, kita nyo. Naka-high temperature dito, naka-normal. Ngayon, channel 2. O, balik natin dito. Pinapakita ko lang sa inyo yung tricks kung paano ko mag-troubleshoot. Balik natin to sa may bulb. Ngayon, bubunutin ko itong supply dito. Bunutin natin yung supply ha. Uy, tigas ha. Oh, matigas siya. Binunot ko na yung supply. Okay, dito sa may channel 2. Ngayon, obserbahan nyo yung mangyari. Kung ano mangyari. Ayan, naka-on. Switch on natin dito. Okay, bumaba siya, di ba? Naging normal. Kasi nga, binunot ko itong channel 2 na mas mataas yung bias. Mas mataas yung bias dito kaya nag-normal. Kasi nga, binunot na yung supply. Okay? Yan lang, yung simple tricks na may bibigay ko sa inyo. Ngayon, proceed tayo sa may kung ano yung dahilan kung bakit umiinit siya. Ayan siya oh. Very common na lang to eh. Dami ko ng video nito. Kabisadong-kabisado na ng iba ito. Yung trimmer na yan oh, yung dilaw na yan, kadalasan value dyan is 302. O yung dilaw na yan, dilaw na to. Yan. Trimmer, yan yung nag-adjust ng bias niya. Kaya mas mataas dito. Okay? Ang gagawin natin dyan, i-fix bias lang natin yan. Ngayon, ibalik muna natin to. Balik ko siya. Tapos, pakita ko sa inyo yung bias naman. Para mas may idea kayo, di ba? Okay. Balik natin. Ayun. Iusin natin. Switch on natin. Ilaw ulit yung bulb dyan. Kasi, binalik natin yung supply. Tingnan nyo. Ngayon, pakita ko sa inyo yung bias niya. Pasensya, one man game tayo. Tingnan nyo yung bias niya. Nasa 0.6 no. Taas. Compare natin dito. Dito, medyo mababa nga dito eh. Okay? Pataas, di ba? Kaya umiinit siya oh. Ngayon, ang gagawin natin, i-fix bias natin yan. Proceed tayo sa may channel 2 muna. Channel 2 muna yung unahin natin. Tapos, ang ipapalabas natin na bias is mga nasa 0.3 lang or nasa 0.26 lang. Okay, gawa tayo ng sarili nating diskarte. Baklas na natin yung channel 2. Ito yung trimmer niya, 332. Ayan, 332, 3.3. 3.3 yung value niya. Ngayon, palabasin natin na bias dito is mga nasa 0.3. Halos magpo 0.3 lang mga 0.26 para hindi siya ganun kainit. Tanggalin natin to tapos i-fix natin para mas mabilis yung video natin. Yung binaklas ko na to. Ito ay 3K, 332. Ngayon, ang Phoenix natin na value ay 2.7. Red, violet, red. Okay, ayan o. Naka-fix na yan. And then, ito magiging kalabasan na bias niya. Tingnan nyo. And then, pansinin nyo. May ilaw o. Okay, bumaba yung ilaw, di ba? Nag-normal. Yung supply na nakakabit dito ay yung mataas na supply lang. Yung mga maliliit, hindi na natin muna kinabit. Okay? Para makapag-bias lang tayo. Sa ganitong design, binababaan ko ng konti yung bias nito. Minsan, naabot ko lang ng mga 0.26, mga halos na sa magpo 0.3 lang para hindi siya ganun kainit. Kasi, tulad nito, SMD pa naman ito. Okay? Ito, diskarte ko lang to ha. Kung may mas malupit yung diskarte dyan, apply nyo na lang dyan sa sarili nyo. Or, share nyo sa amin. Ito, diskarte ko lang ito ha. Okay? Ito yung magiging bias niya. Although, tataas pa ito mamaya kapag naisabay natin yung kabilang channel. Okay, ganyan siya oh. Halos na sa 0.26 lang. Pang probinsya na bias. Sa mga hatawan, di ba? Para sa mga hatawan. Oh, pares lang oh. Pares lang naman sila oh. Di ba? Halos na sa 0.25 lang naman pala ang bias nito eh. Okay. Nag-normal na siya. 2.7K yung ilagay natin na bias. Ngayon, balik natin to para mas mabilis yung video natin. Tapos, pasadaan ko na agad to. Kasi paulit-ulit na naman video natin eh. Fix na rin natin to. Kasi hindi pwedeng ito lang fix natin. Ito, hindi. Susunod na rin yan. Mga ilang buwan lang, ganun din maging issue niyan. Iinit din yan. Binalik ko na yung channel 1. Yan, binalik natin. Ayan yung bias na ginamit natin. Ayan, 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 ayan.
Tapos ito, tinanggal ko na siyempre. Channel 1, channel 2 pala yung unang ginawa natin. Ito channel 1, no. Tinanggal na natin yan, dalawa na. Tapos, siyempre, same value lang din ang ginamit natin. 2.7. Yan, 2.7 kilo ohms. Okay. Tapos, ang paglagay pala dyan, gilid-gilid lang. Gilid-gilid lang siya. Huwag na kayong umakyat. Gilid-gilid lang. Okay. Ngayon, balik natin to para mas mabilis yung video natin. Tapos, testing. Pinalik ko na yung channel 1 and then channel 2. Inulit natin yung trimmer niya. Okay. Ngayon, ito magiging kabuang bias nila kasi dalawa na yung pinag-fix natin. Okay. Ito, channel 2. Ayan, ganda ng bias nyo. Tapos, ito yung channel 1. Kailangan pumantay sila. Kung tatabingi man, kung kunting-kunti lang. Parehas, walang labis, walang kulang. Okay. Okay na. Then, yung ilaw, tingnan nyo. Naka-normal mode na, di ba? Ngayon, maglagay tayo ng audio input and then speaker. Tapos, direktang to 20 natin. Bali, ito, naibalik na natin yung channel 1 na board. Tapos, ayan, speaker na yan, nakakabit, dalawa. Tapos, dalawang input. Hindi ko alam kung naka-stereo yan o naka-parallel. Tingnan natin. Naka-parallel pala yun kanina. Okay, stereo natin. Yan, naka-stereo yan. Ngayon, ito yung audio source natin, cellphone natin na isa. Okay, ayan, naka 20 na tayo Bahala ka dyan. Yung fan nito ay palabas pala yung fan nito. Higop, hindi siya paloob. Kaya pala wala ganong alikabok sa loob Kasi kung paloob yan, sigurado ligo na alikabok yan. Okay? Ayan, channel 1. Channel 2. Okay, tapos gamit tayo ng thermal scanner. Tingnan natin. Wala na. 36.3 na lang. Ito, 36.4. Wala nang kainit-init to. 'Di ba? Okay na, hanggang dito na lang. Haba na lalo yung video natin. Okay na yan, working na yan. Ang kulang na lang dito ay, parang wala naman ako lilinisan dito dahil malinis naman na ito. Tornilyo na lang, hindi pa natin ang tornilyo to Sana nakapagbigay ideya ulit tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguan lang. Take note, medyo bago-baguan lang Sa mga veterans, very basic na lang sa kanila ito. Kung paano gawin yung CA18 na no name, no brand na umiinit either channel 1 or channel 2. Yan lang, yung ginagawa ko, pinipix bias ko na lang. Kung sundin nyo, gayahin nyo yung video ko. Pero kung ayaw nyo, ay palitan nyo ng trimmer, di ba? Tapos calibrate kayo ng bias niya. Okay, sir ng taga Bulacan, bali okay na yung unit mo. Maraming salamat ulit sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito kay Solid G Electronics Repair Shop. Number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Okay. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless and then peace sa atin lahat.